provide. Back to the narrow way, patiently winded, till the poor wanderer, a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Amen. Page 65 sa inyong mga hymnals at Calvary. Page 65. Sing, yes, I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all on liberty at Calvary. By God's word of last my sin I learned, then I tremble at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all won liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own His as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all won liberty at Calvary. Oh, the love that through salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty God that God is man at Calvary. Mercy there was great and grace was Palago ko, Pastor Bray. Alright, mayong aga, liwat sa tanan. Good morning! Are you happy today? Alright, so praise the Lord, no? Every time we are in the church, no matter ano man ang mga circumstances sa aton kabuhi, pasalamat na sa Diyos that we have still the privilege nga makasimba kita sa aton nga Ginoo. Amen? Kay damo mga tao nga right now ara sa prisuhan, hindi sila makasimba. Katulad sa atong ginahimo, may mga tao nga ara sa ospital, hindi sila makasimba, and may mga ara man lang sa ilabalay, pero wala na sila sang kusog sa paggadto sa simbahan. So while kita may ara pa nga puwersa, no, magtutob ta sa pagpalimbahon, and let us always thank God for every opportunity. Amen? Nga makatipon ta kag makasimba kita sa aton nga Ginoo. Okay? Now, this time, hindi kita magdugay, magkanto kita sa aton nga lesson, no? Sa sining aga. Liwat, buksan natin mga Biblia in 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Okay, ang 1 Corinthians chapter 13, ginatawag ini nga the love chapter. Okay? The love chapter. Kay diri mga kauturan, no, ginapahayag ang necessity sang love, the effectuality of love,
No, the essentiality of love, the effectuality of love, and the eternality of love. And also, na-mention man diri mga kauturan ang mga sign gifts or ginatawag naton nga temporal gifts. Okay? Very, very important nga maintindihan naton kay kung hindi naton maintindihan, hindi naton ma-distinguish. Alright? Amo na akong kaisama siling kita nga palarihas lang. No? Pararihas lang man kita i-compare sa iban. Pero kung nabalaan nato may ara kita ginatawag nga demarcation line. Amen? Mabalaan naton ang nag-separate sa aton from other religions. Amen? So-called churches. And that's why may ara kita ginatawag nga Baptist distinctives. So, diri, natunan naton last time ang gift of service. Kaya ginatunan naton di ang spiritual gifts. No? Parts ang aton nga pagtuon mga kauturan about the Holy Spirit. Or sa theology, sa Bible course naton, no, sa seminary, sa Bible school, ginatawag ini nga pneumatology. Okay? Or the study about the doctrine of the Holy Spirit. Hello? Pneumatology. Natunan naton last time ang mga service gifts. Ginhatag para ano? Para nga maggamit sa aton pagpangalagad sa Dios. No? Bot silingon, every one of us nga naluwas, may ara kita ginatawag nga spiritual gift. Kung may balaan ka nga espiritu, luwas ikaw, may ara ikaw spiritual gift. No? Kag ang isa dira is mo ginatawag nga service gift ginhatag ni sang Dios para makapangalagad kita. No? The gift of prophesying or preaching, no, the gift of ministering, this is the gift of administration or leadership. Amen? The gift of teaching. So, makita na sa Romans chapter 12 last time. The gift of exhortation, may ara mga tumuluong perti kanami gidya palay gayon. Hello? Kanami pa-counselon, no? Kanami gid saya iya maglaygay, no? Exhortation. And then he that giveth, may ara mga tumuluo man nga ang paghatag sa iya daw kakaswalang, no? Kumbaga may ara gid yang mga maalwan gid. Are you with me? No, so why pagani may mga ara mga taong of course no, why pagani sila matudloan gid mayo sa pulong sa Dios, mga maalwan na sila. Are you with me? No? So, pero siling ko kung wala ka gift, may command man gyapon. Kung wala ka, siling ka, pastor, wala ko ya gift of giving, amo na pastor nga daw medyo kuripot ako. No? So kung wala ka gift of giving, I will tell you there is a command to be generous in our giving. Are you with me? No? Mayara command nga magiging maalwan kita sa paghatag naton. Now, may ara gift man of ruling, muning leadership, no? Administration, that is paano mo i-organize. Hello? No? May ara iya nga baw ambot na lang daw hindi mo maintindihan. Ka very disorderly. No? Pero may ara iya nga very siya, no? Very organized. No? Amo ning gift of ruling. This is about leadership. Amen. Then gift of mercy. Okay? Pagka maluluyon. Busilingon, pastor, may mga tao man nga daw wala kaluoy.
Pero tandaan nato ni bilang mga anak sang Dios. Tandaan gid nato nga bilang mga anak sang Dios, kita ya dapat magiging maluluyo na ta. Tandaan naton wa itabal na maluwas kun wala taging kaluyan sang Ginoo. No, Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but by His mercy He saved us. Titus 3:5. So, pangtandaan ninyo na, wala ka mabig gasol winning mo, ano pa, wala ninyo ninagamit. Kaya kung gasol winning ka mo, pero mini ginagamit, dali nato ni ma-memorize. So, bakad to kita, nagkadto na kita last time sa gift of, or sign gifts. Ano ning mga sign gifts? Amo ni ari na diri, no? Ang iban sinisaila, nagapabilin pa, pero ang iban sinisaila, nag-stop na. Are you with me? Na? Ini nga mga hiyas, halin sa balaan nga espiritu, pamati ka mo mayo. Kag-insindihan nyo mayo, kay ang simba, hindi lang na nga ara kada. Hindi lang na nga gapungko lang nga muda. Pagwa nyo, way ka mo may nabalaan, so way ka mo nagsimba. Kaya ang simba iya, daw school ini. You are being educated now with the Word of God. Hello? Muna silang gabi, seryosohon ta ang pagpamati. Munang mas manami gidya may Bible, may notebook ka mo, kag may ballpen para ma-take down notes nyo. Amen? Kag para pagpuli ninyo, kung no malipat ka mo, ma-open nyo. Kag pwede nyo na magamit sa personal devotion ninyo. Na? Naintindihan nyo? Pag may na-take down notes ka, pag abot nyo sa inyo balay, pwede mo na mabuksan kag lantahon sa Bible, kag matun-an mo pagid, no? Ma-enhance pa siya, mapalapad nimo. So, amo na. Pero kung wala ikaw may na-take down notes, pagwa mo da, pila na lang nang bilin sa ulo mo, 20%. Kada adlaw ga iba na. Pagkada son Domingo, mangkuton ka kung anong wali nagliga Domingo, why ka nakadumdum. Nakakisabsan title, hindi mo na madumduman. Why? Ang utok naton, hindi ni computer. Bisang computer, gani, gina-virus. No? Muna nga siling pasang isa ka mangin alamon, no? An inch of a pencil is better than a brilliant mind. Hello? Bisan ano ka brilliant sang utok mo, na perdihon ka sang amo na lang ni kalaba nga lapis. Nga ang buot silingon sina, pag nag-take down notes ka, ara na iya. No? Pagbukas mo ara na. Pero bisan ano sa imo kaalam, tandaan ta, may limitasyon ang memory ta. No? Buot silingon, hindi na 100% ma-retain. No? Hindi 100% ma-retain, pero ang tanan nga kinopyahan mo, ara na iya. You see that? No? And amo na siya nga very important, no, nga mag-take down notes. All right? And seryosohon ta ang pagtuon. No? Kay amo ni nga way taga-tubo mayo, because wala ta na seryosong pagtuon naton. Sang una, notice nyo, kay way ka mo gatuon mayo, kundi mga grado ninyo, mga wasay. No? Ang iban sa inyo, pasalamat lang kung wasay nga itom, pero kung wasay nga pula. See you next year, gid. Nanaintindihan nyo mo sa lingon? Pagpula iya, see you next year, gid na. No? So, anong rason? Kaya way tala seryoso aton pagtuon. Tandaan nyo, wala sang mango sa nagapamati kag nagatuon. Magluwas lang kung may mental problem kagid iya no? No? Magluwas lang kung may ara gid iya nga, mga delayed sila. So, ang ila learning na budlay, no? Sige nga kita nyo mga special children, pero bisan mga special children may ara na sila
may mga area na nga strong sila. No? Kadto na ta sa sunod sa mga sign gifts. Nagligad na tun-an na naton ang pipila, no? Look at sa verse number 8 sang 1 Corinthians chapter 13 sa inyong mga Bible. Ara na? 1 Corinthians chapter 13. Ano kono? Charity never faileth. That is about the eternality of love. Nya ang gugma magapadayon na siya. Hindi na maguntat. Hello? Love is eternal. Siling niya sa verse 8, but whether there be prophecies, they shall fail. Ining prophecies ni bala ginatawag ni nga foretelling. Foretelling. F-O-R-E. Okay? Nga ang buot sa lingon sina, telling before it happens. Amo ni nga may mga prophets. No? Pero hindi tanan ni kinanglanon subong nga because kompleto ng Bible. Why na further revelation? Patay na ang last nga prophet. Sinong last nga prophet? John the Baptist. Si John the Baptist among last nga prophet. Ang last nga apostle si John the Beloved. Puro John, no? Ang last nga prophet si John the Baptist. Ang last nga apostle si John the Beloved. Okay? He was the only apostle who died in natural death. The rest ng mga apostles, martyr death ang ila kamatayon. So, foretelling, hindi tanan ni kinanglanon ang foretelling kay kompleto ng Bible. Tanan niya kinanglanon tamapalan ara na sa Bible. Amen? Ang isa, foretelling, amo niyang aton subong. No? Ang prophet iyang nga ginahambal diri sa Bible amo ni ang foretelling. Ang big P nga prophet amo na nang wala na. Ang small p, no? Muning mga preacher, no, foretelling, ang buot silingon sang foretelling, go and tell. Go and tell what has already been written. No? So kita subong iya, no? Ang ginahambal naton about sa palaabuton, nasulat na. Ang imuunta na lang iya, lakat na lang takag iwali, ang nasulat na. No? Bible ang aton iwali. Wala tagawali sa mga bagay nga sa palaabuton nga wala sa Bible. No? Because ini nga gift, temporal lang ini siya. Ang big P ang big P, nga prophets. Ang small P, amo lang sa aton subong iya. No? Foretelling. Ang big P, foretelling. Why pa natabo, ginhambal na. Why pa nasulat, ginhambal na. Hello? Kita subong ya fourth telling. Gahambal kita, no, sang nasulat na. Ila gahambal sila sang way pa nasulat. Kita gahambal kita sang nasulat na nga pulong sang Dios. Okay? Kabay pa nga makuha nyo, no? Kag madistinguish ninyo ang big P, why na nasubong iya. No, amo na nga way na tagagamit sang title nga prophet. No? Kay ang katapusan nga prophet nga big P patay na hindi si Papa P si John the Baptist. Okay? Now look at sa sunod, ano kono? They shall fail, naguntat na. Okay? They shall fail, naguntat na.
So, sign gifts ni temporal. Whether there be tongues, they shall cease. Ang tinaga nga fail kag cease, parehas lang na, it will stop. Hello? No, naning Biblia kay sa isa ka bersikulo, pila ka bilog, 4 ka words ang gingamit niya, faileth, never faileth. Okay, fail, and then anong sunod? Cease, kag ang isa da, vanish away. Ang sa punta, whether there be knowledge, it shall vanish away. So ang tongues, ang speaking in tongues, temporary lang na. Hello? No? Waay na subong. Ano na, pastor, ang speaking in tongues? Usually, ari ni sa mga Pentecostal groups. Ngayon ang gawiri-wiri bala sila nga hindi maintindihan. Nang Ilonggo na gani, iban sa inyo daw, hindi pa kaintindi eh. Mawiri-wiri pagid kita. Amo na nga ginklaro ni sa chapter 14, no, sang 1 Corinthians, ginklaro na din ni Pablo sa ila. Nga sila ni Pablo, mayo pa maghambal ako sang 5 katinaga nga maintindihan, kaysa maghambal ako sa 1,000 katinaga nga hindi maintindihan. Alright? Ang context dira about tongues, no? Speaking in tongues. Alright? Nga ang proper gid iya nga tongues, it means language. Both silingon understandable. Hello? So, ini sang una, alright? Ang tongues siya sa Bible dira nga makita naton, gahambal, na sa Acts chapter 2, gahambal ang mga apostol sa Galilean nga language. Pero ang gapamati nga mga taga-iban nga pungsod, pamatian nila sang ginahambal sa mga apostles sa ila lingwahe. Da paras ni bala, may Inchik da, may Hapon da, may Amerikano, may Russian, okay? May Mongolian, okay? May ano pa, nabalaan nyo? May Vietnamese. Gahambal ko Ilonggo, pro sa pamatian nila sa ila lingwahe. Amo na iya ang tang sa Book of Acts. Hello? Lain iya sa ginapractice subong sang Pentecostal group, nga gawiri-wiri sila nga hindi maintindihan. No, hindi maintindihan, ginatawag na yung gibberish language. Hindi maintindihan nga lingwahe. Ti anong pulos sina nga magsagad ka kawinakal nga hindi ka maintindihan. Naintindihan niyo? Mapuli ka mo nga way may naintindihan. Kay waay nyo, naintindihan ang lingwahe. Kita nyo na, may bisita gani kita nga Tagalog, at try kita magtinagalog, kay gusto ta maintindihan siya. Niya kita. Ha? Kung may English kita nga bisita, bisan 30 minutes lang ang aton English. Gay in English man ta, para makaintindi man. Di ba? Why? Ang goal naton, pag nagtudlo, pag nagwali, is maintindihan kita sang nagapalamati. Amen? Now, then the gift of knowledge, it shall vanish away. Inabalang the ability to know something that is hidden in others. Okay? Amo na ang word of knowledge. May abilidad ka nga, bisan natago-tago niya, balaan mo. Nadumduman nyo sa Acts chapter 5, sa istorya ni Ananias ag ni Sapphira. Diba? Why man to sila nanugid, nga gintago nila, pro nga abalaan sa mga apostles? Because they have the gift of knowledge. Sino nagpabalo sa ila? The Holy Spirit. Hello?
Kay ini spiritual gift ni. This is the gift given by the Holy Spirit. No? Sa aton subong, ang iya sini counterpart is the gift of discernment. No? Ina ba lang kataas, sila nila kataas ang antena mo? No? Tulokon mo lang siya, ma-detect mo, mabalaan mo kung anong ginatago niya. Kung binutig siya, no, gift of discernment na. No, nga bisan magbinutig siya, balaan mo. Oh. Now, another one is the gift of faith. Okay? Ara sa Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. And verse number 20. O sige, sa makauna da, basa. Parang hindi ka ba magsiling ako lang di tanan? O sige, lain buot yung lang inasulo ko lang di. O sige, basa sa makauna, Matthew 17:20. Alright. So, may mga taong, may mga tumuluo nga may ginatawag gift of faith. Hello? Okay? Nga bisan mga imposible nga bagay, may pagtuo sila iyang mahimo. Sino sa inyo abing may ara gahom nga ang bukid pasaylohon sa dagat? That's impossible. Humanly speaking, that's impossible. No? Sa kalabanan. Okay? Pero subong gakatabo na. Ba? Ang bukid ginakwari kag itampok sa dagat. Oh. Sa una sa ila panahon, wala na. Pero sa aton panahon, gakatabo na ang bukid, ginatapan, ginatampok sa dagat. Ang bukid, nagkanto na sa dagat. Na? Ang isa pa nga literal is linog, no? Nga ang bukid, malandslide sa makantos dagat. Now, pero ang punto diri is the gift of faith nga ara sa tao, ti ini iya kinanglanon pa ni even until now. No? Kaya kinanglanon ta sa mga tumuluo nga may amuni nga hiyas. Kay kung wala sang mga tumuluo nga may amo ni nga hiyas, ang buluhaton sa Ginoo, siling ko bala kagabi, magiging mediocre lang ang kabuhi. Kumbaga, wala lang daw ka-plain lang. No? Muna nga masiling nga mo kisa nga daw ka-boring. No? Daw ka-boring sang imo life. Nga man, because ang pagtuo mo, wala nga dako. Ano pa ang life mo daw? Kaamo lang na. Balo ka mo, kagabi, gintunaan naton, no? Every Saturday, guwapos ang aton yung lesson. It's about the Heroes of Faith Hall of Fame. Kabalo ka mo, ing ila kabuhi ni, naging outstanding, nag-excel because of their faith. They have this gift of faith. No?
Ti pastor, wala ko yung gift of faith. Again, may command to increase your faith. Ha? Di ba ang mga apostles, nangayo gid sila gani sa Ginoo? Sila nila, Lord, increase our faith. But silingon mga kauturan, truly, ang pagtuo halin sa Diyos. Because He is the author and finisher of our faith. Pero freely na ginahatag sang Diyos. Di ba? Freely ginahatag na sang Diyos. Okay? Pangayoon ta, and let us act on it. You see? Managani nga siling ko, pag ikaw gakabuhi lang based upon sa makita mo, kagun ano lang ang status mo, that's boring. Faith will go beyond sa mga bagay nga wala sa aton, kag wala sa aton ikasarang. Ha? Boring na, actually wala mo na exercise ang imo pagtuo kon ang kabuhi nimo mga bagay ara na sa imo. Kag kumbaga ara sa kapasidad mo. Nablang may kwarta ka nga inughatag. Gahatag ka kay may kwarta ka nga inughatag. Well, understood naman na nga makahatag ka kay may inughatag ka. Pero inang gahatag nga wala sila sang inughatag, kaya imposible, no? Nadira na iya ang pagtuo. Hello? Say to this mountain, be thou removed yonder, and it shall move. Ano na? Believing the impossible. For with God, nothing is impossible. Hello? Kanami, no, the more mo nga ma-experience bala, nga wala sa imo, pero gintuuhan ta ang Diyos, kag nangin realidad, amo nang bot silingon, ang bukid na saylo sa dagat, impossible sa aton kapasidad, pero God made the way. No? May kanta sina, He will make a way. No? Amen? Sino ka balo sila kanta? God will make a way when it seems there is no way. That requires faith. No? When it seems there is no way, we need to believe God. Because God has always the way. No? Ang Diyos has always the way. Kita mo anong hambalya, I am the way? No? Kita we do not have all the ways. Mula sila siyang ginuhi is the only way. I believe wala lang nag-refer sa salvation. But ga-refer na sa tanan nga area sa kabuhi ta, nga ang hindi na iya masarangan sang tawo, God has always the way. But we need to have, what we need to have? Anong kinanglanon ta? Ha? Faith. Pagtuo. Wala mo gawin na ka lang kita de, kung di nyo ni-apply, di nyo gini-maintindihan. Di nyo maintindihan. Okay? Sa mo nga siling sang Ginoo sa ila. Yeah, if you have faith as a grain of mustard seed, liso sang mustasa. Sino-sino kita liso sang mustasa? Ay, ahay. Kaluluoy man. Kalabanan, wala gid nakakita. Gamay-gamay ng liso sang mustasa, gamay pa na siya sa liso sang lunga. Lunga, sino kakita sang lunga? Ang iban nga.
Diba gagmay-gagmay? No, sa English ang lunga no sesame no. Sesame. Oh. Gagmay, pero gagmay pag ang liso sang mustasa. Do mga lusa. Sino damo lusa? Bad. Daw liso sang tugabang sa luyot. Okay? Gamay-gamay. Pero, you know what? Pag nagtubo siya, hindi ka mag-expect nga amo na kagamay ang ginhalinan niya. You see? So we need to understand mga kauturan nga ini nga gift kaya kinanglanon ta even sa aton panahon subong. Okay? Lantawan nyo bala? Ang isa pa dira nga gin-mention is the gift of healing. The gift of healing. Oo Okay? Look at sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Excuse me. Excuse me. Look at sa verse number 8 and Matthew chapter 10. Verse number 1. During sa commissioning sa 12. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Nagkalain-lain nga masakit kag balatian. Ano kuno? All manner. Bot silingon tanan. Wala sang balatian nga hindi nila maayo bangod sa gahom sang Dios. Tining mga so-called healers, subong ya, miracle healers. Tanan ayo nila. Hindi. Ang iban gimmick lang, inatuntong tao. Kaya ang tao, kaysa ang inatulok lang nila, ang ila physical. Kita mo, ang tao, kisa wala ga isip beyond that. No, ang ginaisip lang nila, maayo sila sa ilang balatian. Well, importante man na, kay kabalo man kita ngang lawas ta ginagamit sang Dios. Balo man kita ngang lawas sa templo sang Dios. No, ginagamit ni sang Ginoo. Kung wala talawas, ano pagpangalagad ta? Sa niwang lang ng lawas mo, pasalamat ka nga may lawas. Kaya kung wala ka lawas, tawag sa imo, kalag ka lang kag espiritu. Ati, paano ka magamit sa Diyos? Muna nga ang Diyos, gagamit sang aton lawas sila niya, present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, dire, all manners. Wala balatian nga hindi nila mapayo. Special gift, sign gift ini. Nga ginatag sang Dios sa ila. Verse number 8. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Okay? So, ginhatag ni sa mga apostles during the time. Okay?
And it is the ability to miraculously cure diseases and raise even the dead back to life. Hello? Ha? Bisan patay, mabuhi nila. Bangod sa gahom sang Dios nga ara sa ila. Te sa aton may ara pa na. Ha? Okay. Iyawan na sila kapakdol-pakdol sa imo. Pagpuli mo, piang kamangyapon. Okay. Mula sila sa isang, siling niya, nag-healing crusade kami. Tapos ang healing crusade, ang bulag na kalakat. Kag ang lupog nakakita. Te, guwapo Okay? So, ato ya temporal lang to, amen? Amo ni gintawag sa nga sign gifts, authentication, authorization, and attraction. No? Gapakita nga sila tuod niya sang Dios. Gapakita sila authorize sang Dios. Kagapakita, no, nga ang tao dapat magbalik sa Dios. To attract them balik sa Ginoo. Then the gift of miracles. Mark chapter 16 verse 20. No? Mark chapter 16 verse 20. Bao ang iban gapati pasiniti kung gapati sila siniabi testingan ta. Ano nga ba sa verse 20? And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. Ano ko no? Confirming the word with signs following them. Okay? Balik-balik tagawa sa babaw. Look at sa verse number 17. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Okay, why pa na makompletong Bible during the time. So, temporal gifts or ginatawag nga sign gifts. They shall take up, serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Te subong abi, makagat ka sang kubra. No? Lantahon ta kung di ka magtiskog. Ha? O ang iban siya, bisan makainom ka pa sang hilo. Hindi ka mapatay. Kagarang mga masakiton, they shall recover. Okay? Amo na, inchindihon nyo gid mayong Bible, ha? Amo ni ginatudloan ta kay basi bala, no? Sala ang interpretasyon mo, kag sala ang application mo, malaglag ka. Bisan kang aga tuo ko siling diriho, bisang kadton gali sang manog, hindi ka mapatay, mapakagat ubla sa kubra. Dili gali bisan mag-inom gali ko ya sang hilo ni, bisan makainom ko hilo, mainom ko abi simbos. Guwa mo daw hipon ka nga magpisik-pisik, kag magbura ang baba. See? So, sa ila panahon niya, gift ini. Na? Wala na niya sa aton panahon subong. Ha? Nanaintindihan nyo? Muna nga si Pablo, ginkagat siya sang venomous snake, no, viper. Ga-expectar ang mga taga-Malta,
no, taga-isla, kay nasampay sila to bangon sang bagyo, nawasak ang ila barko nga ginasakyan, pakadto sa Rome, no? Ano sila, kay basa sila, kuhan sila sang kalayo para mainitan sila, nanguha sila kahoy, may manog kinagat si Pablo. Ga-expectar ang mga taga Malta, ang mga islanders, nga mahabok, kag matumba, kag mapatay si Pablo. Kaya kilala nilang manog, Venomous. Bot silingon dalitan. No? Pero why napatay si Pablo? Ga-take effect pa during the time ini nga special sign gifts, temporal gifts. No? Muna nga way sa napatay. Because during the time, ang Biblia way panahuman. Naintindihan nyo? Then, the gift of miracles, okay? The gift of prophecy, the ability to foretell the future, in addition to what the scriptures say. So, amo na gina ang gift of prophecy. Foretell. Temporary lang na nga aman. Human naman ang Bible. Ano pang i-foretell mo? No? Why na ang iban, itan yung iban, gapati pa sila sang further revelation. Muna nga ang ila leader, ang tawag nila prophet pa. Tapos amo na nga, gapati-pati pa sila sa mga damgo, kag mga may nakita kuno sila nga vision. Wala na sa aton panahon. Ang nagapati lang iya sa damgo, ang nagataya sa double. Ang baptist iya, why na iya gapati sang mga damgo-damgo. Ha? Nga mo ni nagdamgo ko nga ang Diyos, amo ni, no? Kompleto ng Bible. Di ba kinatuambal sa 1 Corinthians chapter 3, whether there be prophecies, it shall cease. Mauntat. Kay tanan niya kinanglanon ta, now, no, in the past, now, and in the future, kompleto na nasulat na sa Bible. Muna gani, tanan iya nga ihambal ta, dapat nakabase sa Bible. Muna nga what the Bible says ta, thus saith the Lord. Why tayo gahambal sang manabo sa plaaboton nga waay nakabase sa Bible? Or else magwa kita iya nga false prophet. Ha? The gift of prophecy, no, siling ko ni ga-refer lang niya siya sa mga sa mga prophets in the Old Testament, big P, no? So, wala na sa aton nga panahon. Okay? Kay humana ang pulong sang Dios. Now, in Matthew chapter 16, verses 21 to 23. Ba sa Bible? From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Gin-rebuke diri ni Jesus Christ si Peter for not discerning. Okay?
for not discerning sang kabubuton sang Dios. Balan mo kung kabundol sa aton sa pag-intindi. Na? Kisa ka-obvious na gid, pero daw ka-inosente gyapon sa imo. Na? Isa simple nga mga bagay para sa imo daw kadalom. Okay? You lack this gift. No, you lack this. You lack discernment. Okay? So we need to have that kinanglanon tana siya. The gift of discernment still available. No? Then the gift of tongues, ginambal na to kaina. Okay, miraculously preaching the gospel in foreign languages. Although nga sila nagahambal sa ilang language, pero ang pamatian sang tagaiban nga pungsod ila lingwahe. That is the gift of tongues. Okay? Ilang ko bla kaina kung may Inchik di subong, may Hapon di, may Russian di, may Amerikano di, okay, may Mongolian di. Kabalo ka mo, maghahambal ta Ilonggo pero sa ila pamatian sa ila lingwahe. Maintindihan nila. Na? Sa aton panahon siya, kung may Amerikano, kinanglan, mahambal kita English. Di ba? O, kay waay na niya sa aton nga panahon. Before lang na, kita mo, tingala sila, we're not all these Galileans. Hindi bala sila nga mga taga-Galilini sila, naghambal sila sa aton lingwahe. Katingalahan, pero kamaturan. Showing the power of God, no? Through this gift given by the Holy Spirit. Then interpretation of tongues. Kadto tabla sa 1 Corinthians chapter 14. Ang 1 Corinthians chapter 14, gin-correct din ni Pablo ang ilang mga attitude. Bangod mga kauturan sa ila carnality. Kabalo naman kita sa Corinth. Now, very carnal sila. Gifted sila. Grabing potential nila. Pero wala sila nagamit sa gusto sang Diyos sa paggamit because mga ano sila? Carnal. Mula bilabisan ano sa imo kaalam, ano ka potential sa imo, pag carnal ka, hindi ka magamit sa Diyos. Alam mo sila yung sang carnal, fleshly. Ang imo ya handom, kag outlook sa kabuhi, pang unod nun lang. Pang self, pang kaugalingon. You see? That's the reason why nga hindi ka magamit sa Diyos. Now look at sa verse number 27. Okay, verse number 27. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. Okay? So, ini another ni, no, nga ang buot sa lingon, kung maghambal kaya sa iban nga lingwahe, dapat may ara mag-interpret para maintindihan nila. Hello? Halimbawa, no, para sa aton, makadto ta sa Russia, hindi man tanan nga Russian kabalo mag-English. Kinahanglanon may peripiting. Ha? Kinahanglanon may interpreter. Ha? Kinahanglanon may interpreter. Okay, para nga mag-intindihan ay kamo. Amen? Or else, bisan ano mo da ka wakal, ano mo da ka emphasize,
kung hindi niya maintindihan, wala gid na sang epekto. Correct? Kung gani ining wali, hindi ni panami nami English. Okay? Tuduhi panami English kung ang imo audience mga Amerikano. Tuduhi panami English kung ang imo mga audience, mga mga university people. Hello? Mga professionals nga naanad sa in English. Pero, pariya sa aton nga lugar diri, nga kalabanan sa aton, hindi man gid sagad sa in English. Okay, amo na nga ga-English ta, pero ginalubad ta sa Ilonggo. Sa hiligay nun, para nga mag-intindihanay kita. Hello? No? Kaya kung magsagad ko di karon in English, ang kalabanan diri masiling man nga lapaw gid. No? Numan to si pastor nga puro man to in English. Okay? Kung gustuhon ko nga mag in English halin sa umpisa hasta sa katapusan, pwede. Isulat ko man lang na tanan, kag basahon. Puro in English. Ang pamangkot kay intindi ayhan ang tanan. Iban sa inyo, kapiyong-piyong gani ka mga Ilonggo pangaton nga hambal. Di ba? Iban sa inyo daw galutaw pagani. No? How much more kung mag-in English kita? Puro in English. So, ang importante diri is ang communication. Nga magiging klaro. Pero sa ila panahon, hindi na yung problema kay muna gani may ara gift of tongues, kag may ara gift of interpretation. Na muna nga may mga ara mga interpreters. Okay? Now, siling kong iban diri sa sining nga mga sign gifts, ara pa, pero ang iban sini, wala na. Muning gift of tongues, miracle healings, no? Interpretation of tongues, wala na ni. Gift of prophecy, okay na ni siya. No? Pero ang gift of discernment, gift of faith, ari pa ni gyapon. Okay? Ari pa ni siya. All right. Now, ginglaro ni sa ila ni Apostol Pablo sa taga-Korento para mga kauturan nga ma-apply nila sang tama para mapuslan sila. Okay? Kaya isa na silinggo na, bangod sang karnalidad, hindi sila napuslan. Okay? Hindi sila napuslan. Kinanglanon sang guidance. Kinanglanon sang proper nga guidance. Okay? Look at sa verse 22, 1 Corinthians 14:22. Wherefore, tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not.
Hello? Ini sign ni para sa unbelievers, hindi para sa believers. Ang tongues para nga ma-attract ang mga unbelievers sa Dios. Kag makita nila nga ang nagahambal iya sang Dios. Okay? Pero kita yang mga tumulo hindi ta naman na kinanglanon kay ti balaan ta naman na. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Okay? Ang preaching, prophesying, forth-telling. If therefore the whole church become together into one place and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? Okay? Pag nag-speaking in tongues, kag may mga unbelievers, ayan, ako mo mga buang, di ba? No? Ilang winiri-wiri sila dahil, di ba? Nanon sila, nagbuluang na ni. Ang ibang kakirig-kirig pa kagakatumba. Ang ibang ka panghamras-hamras sa pader. No? Oh, grabe, pagid may mga ara, pagid nga may mga holy laughter. No? May mga, nakala sila, mga holy... Ano na pasal ang holy laughter? Hinarakhak sila eh. Kaya nasudlan ko no sila sang balaan ng espiritu. No? Ang iban hinibi naman. Ha? Tinumbo-tumbo. Makakita ka muna sa kwan. Kisara no sa YouTube, di ba? Kita nyo nga, ano man lang ang bailihan man. Ano man lang bailihan man, no? Dancing lights. Tapos may mga dancers and singers for the Lord. May mga dancer ginaya sa stage. Nami mangguro na din no, sa ato, no? Tapos, ambot na lang. No? Makita ni mong kulang gid silaya sa pagtuon sa Biblia. Okay? Kay kalabanan na sa ilabi, seminar malang tag-anom ka bulan, basta kabalo ka lang magwiri-wiri, kag magwali-wali, no? Okay na. Waay maid-id mayo tudlo ang doktrina. Hello? Sa tudtuod lang, ang ilan na nga mga pastor, sa inyo lang na nga mga membro. Hindi na sila kasarang. Anong pamatuod? Sa kaluwasan pa lang, kita nyo? Bisan pastor nila, hindi ka sigurado sa kaluwasan. Di ba? Diri sa aton, sa backslider talang na. Sa ila, bisan tutom-tutom nga pastor, mangkoton mo kung siguradong kaluwasan. Hindi. Aton backslider, way nagasimba, mangkoton mo, kung mapatay, din makadtong luwa, akalag, langit gyapon. Sigurado gyapon. Amo na ang bintaha sang maid-id nga pagtudlo sang pulong sang Dios. Magaidan kita sang tama. Kay para hindi ta magsala sa aton mga decisions, kag sa aton mga actions. Because we will be guided, our decisions and actions will be determined by how much we know, and how much we believe the Word of God. It will be guided by what we believe. Okay? Tikon wala ta may nabalaan sa pulong sang Ginoo, ano ang aton tuuhan? You see? Para sa ila, nami-nami naman na iya para sa ila. Not realizing, kulang gali sila iya sa maid-id nga pagtuon sa pulong sa Dios. No? Para sa ilayang magsaot-saot ya kag
Kay para sa ilan nasudlan sila sang balaan nga espiritu. Abi pakitain nyo ko sa Bible. Okay? Nga ang nasudlan sang balaan nga espiritu. Okay? Kada magkadto sa simbahan ga hinibi, gid kaga tinumbo, kaga sinaot. Basi tudlo nilang Acts chapter 3, no? Ang tao nga lupog da. Nga ginayo, no? Walking and leaping and praising God, no? Gatumbo-tumbo, di ba siya mo nang ilan na basihan? Ay ka mong balaga tumbo-tumbo to sa iya, kaya sa bungkos niya kabuhi, first time niya nga nakalakat. Ha? Perting kalipay niya kay halin sa natao siya, lupog. Okay? First time niya nga nakalakat. Oh, grabing tumbo-tumbo ya. Gadayaw sa Ginoo. Kasi, pero hindi na yabot silingon niya kung magsimba kita. No? Magtinumbo-tumbo kita kang magwinawaw. Ha? Kag magligid-ligid, kag magkalatumba. See? Klaro? Kung hindi taton ma-distinguish ang dispensational gifts, sign gifts, or ginatawag nga temporal gifts, or ginatawag nga dispensational gifts. Pag sila nga dispensational gifts, it is only effective at time, no? Samo lang na nga panahon. Okay? So sa panahon nga ang Bible wala pa na kompleto, compile, effective pa na siya. Pero sang nakompleto na, sila sa Bible, it ceased, no? It vanished away, it fails. Meaning it stopped. No? Naguntat na. Okay? Kay para mabalaan ta, ibasi ta sa nasulat ng apulong sang Dios. Okay? So we need to realize ang difference sang gifts of the Spirit kag ang fruits of the Spirit. Okay? So far, any question? May pamangkot? So na-probe naton mga kauturan no, nga ang balaan nga espiritu is a person. Okay? And possesses deity. Hello? Persona kag Dios. No? Unlike sa pagpati sang iban nga ang balaan nga espiritu puwersa lang sang Ginoo, ginhawa lang sang Ginoo. Okay? Kag hindi persona. So very clear sa Bible, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three distinct siya are one. Yet one. Okay? Tatlo ka persona, isa ka Diyos. See? May pamangkot. Group 1. May pamangkot. Mga alam ba? Group 2. Wow, abtik pagin pa. Wala. Duha man lang na, no? Nakuha nyo tanan, o wala ka mo may nakuha. Group 3. Any question? Balaan mo, nami imbega pamangkot ka kay bot silingon sina, may mga bagay kang gusto klaruhon. Okay?
Kung iban sa inyo, kisa do tamara na malang mamangkot kay no, madugay pa na karon. Group 4, kay daw mga itsura nyo, daw mga genius ka mo di. Any question? Why na? Okay. No? So, kung wala na, kabay pa nga kung may mag-approach sa inyo, kag i-question ang inyong nga pagtuo, kabalo ka mo magsabat. No? Sometimes we do not realize the value of what we are learning until we will be confronted by a situation. Okay? Hindi ta kisa nakita ang bilis ini kung hindi ta kumprontahon sang sitwasyon. Like may masugata kang Pentecostal, kag baison ka sang ila doktrina. Nga i-emphasize nila nga plus baptism gid iya. Kay ang kaluwasan. Kag i-emphasize gid nila nga ang speaking in tongues ga padayon pa na iya. Ti ano isabat mo? No? Sometimes we do not realize the value of this kung hindi ka i-confront sang sitwasyon. No? Pero nami na ginaalaw na sang Dios para mag-alam ta. Kaya kung wala na, pawala ka malang. Na para sa wala, san o kamo gatuon? Saan o kamo magtuon? Kung may exam. Kung wala exam, gatuon ka mo? Baison ka kag idiin man niyang iya doktrina para mapilitan ka magtuon. No, kag ma-unleash mo ang natunan mo ma-apply mo. Kung wala exam, ang natunan mo, why man? You see? It will only be valuable when it will be applied. Okay? Yan ang mga bersikulo nga nabalaan mo. Bali wala malang na kung hindi mo ma-apply. You see? Pero kita mong value sina pag i-apply mo. Nga fitted sa sitwasyon. Okay? So, why question? So kung wala, this time, makuha ta sang aton nga Sunday School offering. Ushers, you come and let us take our Sunday School offering. Are you blessed? May natunan? Klaro? Sure? Di ka mo magbinutig, kaya ang butigon bala mapaimpyerno. Sigurado nga may nakuha. So, praise the Lord for that. This time, magapangamuyo ta, Diyos, namon niya balaan. Salamat sa kayo, salamat sa katutom. Salamat sa amon yung lesson about the Holy Spirit. Proving that He is God and at the same time a person, investing into our lives spiritual gifts and producing spiritual fruits. So, salamat din Ginoo nga this time we could also express our support, showing our faith, pagiginawa may sa paghatag. Continue to bless sa mga paginanglanon, sa mga nakalimot, sa mga trabaho nila, negosyo, plangitan-an. Labaw tanan, padayon ka Ginoo nga mag-bless sa pagtuo, ug pagpalangga, sang tagsa-tagsa sa imo Ginoo, sa imo nga bulwaton. Padayon, salamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray.
Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. Because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. So this time, let us have a break, no, for your personal necessities. Pagkatapos ninyo, balik dayon, okay? Para hindi ta ma-delay.